aming pagdinig ng... Maganda ito ha. Tingnan nyo kung paano binara. Unintentional, pero binara ng host si Barbers. Makapagbigay din po kayo ng inyong opinion. Ay nako, wag mo ako papupuntahin, Kong. Wag. Bakit? Bakit wag ka papupuntahin? Takot ka makulong? Hindi. Ito ang sagot niya. Wag, dahil marami akong masasabi na mga kalabisan, na mga kasama nyo dyan. Anak ka po! Yun! Boom! Kunana! Ano daw? Grabe. Ito banateras to si Madam. Harap-harapan. Binara si Barbers. Huwag mo akong papuntahin dyan. Marami akong masasabi sa mga kasamahan mo. Ulitin natin. Inyong opinion. Ay nako, wag mo ako papupuntahin, Kong. Wag, dahil marami akong masasabi na mga kalabisan, na mga kasama nyo dyan. Nako, yung mga kalabisan daw, mga pang-aabuso, pambabastos, mga disrespect. Po ay dapat giyahan o gabayan nitong mga expert dito sa industriya nito. Oo, simple lang, Kong, in much the same way as, we would want people to respect us. Ganun din sana yung ginagawad nating respeto. Ha! Grabe. Alam mo, pati yung kasama niyang host, natawa na eh. Bakit? Kasi talagang ang lakas ng loob ni Madam eh. Gawad nating respeto sa ating kapwa. Yung ibang kasama nyo talaga, arguably talagang they cross the line, sa mga pagtrato po nila sa mga resource person na iniimbita dyan. And with that, Happy New Year, Kong! Pinag-aralan namin yan. Ano ang fake news? Sa ano yung nagkamali lang? Yung wrong news. Kasi fake news, sasabihin natin, di ginagawa na mainstream media. I doubt. Pero wrong news, sigurado ko, maraming wrong news ang nagagawa ang mainstream media. Kaya nga, we have to define fake news from wrong news and ano yung pwedeng parusahan ng batas. Di ba? Kaya nga sa fake news, may intentional na magpakalat o mag-misinform ng tao. So, ibig ko lamang sabihin, existing law na yan. Ano pa ang gusto ninyong gawin? Bakit may hearing? Kaya tuloy, ang taong bayan, pinagdududahan ng inyong motibo. Na ang motibo ninyo ay talaga i-threaten or takutin o warningan ang mga kumakalaban sa administrasyon o di kaya dyan sa pakpeking Panginoon ninyo. So sana ipaliwanag mo, anong batas yun na gusto ninyong ma-produce from this? Yan ang dapat nyong linawin. Ngayon, kung kayo ipapayag na matuto sila ng mga pagmumura at pagkakalat ng fake news, doon ho natin ipakita dyan sa hearing na yan. So, mapapatunayan nyo naman, Kong, na kasi nga, nasa payroll ninyo ng nasa payroll ng mga illegal na pogo. At saka drug lords. Itong mga Ang ganda ng tanong ni Ma'am. Ang ganda. Kasi statement yan ni Barbers na ikinukonek niya sa Pogo, ikinukonek niya sa ang funder daw niya, mga drug lords. Ang tanong niya, mapapatunayan nyo kaya? Na ganyan? Kasi ako, ewan ko kami, sa totoo lang ako ilang beses na po ako nakatanggap ng tawag. Hindi lang spam text hindi lang spam email Pero aside from, sa email nga, meron ako natatanggap na gustong mag-sponsor sa aking mag-advertise, ika nga. O di kaya pumasok ako sa isang, alam mo yun, betting. Yung bet yan, eto betting talaga to. Dan Fernandez Hindi to yung vetting mo. Yung betting. Ibig sabihin yung bayad-bayad, yung sugal. Pumasok ako dahil sabi nga nila, Banat Bay, bawat video mo, maabot ng ganito kalaki. Alam mo, laki ng kikitain mo dyan. Pasok ka na sa sugal. Kalagitnaan lang ng mo, i-announce mo. Ako walang problema ako sa advertisement. That's part of life. Kahit mainstream media, nag-advertise. Pero,
sinisigurado kong hindi sugal. Bakit? I am. Actually, we are. The entire Banateros, yan ang prinsipyo na aming pinangahawakan. We are against gambling. So, sir, anong sinasabi ninyo na at mapapatunayan nyo ba na merong kinaugnayan ang Pogo? At yung sa drugs, lalong-lalo naman. Kaya nga gusto namin balik si Duterte para mamatay lahat ng addict. Hindi, pati drug lords. Pero kasi yun masyado nang malayo sa possibility. Etong Pogo, sige nga, paano nyo sasagutin? Ang mga vloggers na to. So, gaya rin nila, tayo ay merong suspecha, no? Bakit ang aming basihan dito hindi naman po siguro masipag na ito ay gumawa ng mga content para makapanirang puri kung wala pong nasa likuran nila o nagbabayad sa kanila. Gusto kong Congressman, ako na magtuturo sa inyo, ha? Para at least bago mag-hearing, alam nyo na. Alam kong pinupunto ninyo Kaya nagtsatsaga yung iba mga vlogger, kalabaning kayo, ang punto, criticize kayo, o kaya yung sinasabi nyo magpakalat ng fake news dahil sa binabayaran sila. Sir, hindi ho. Alam nyo kung bakit? Eto, sa inyo ko na lang sasabihin. May umami na nga May umami na nga sa kampo ng administrasyon nang sabi niya bayaran siya. Kung bayaran at bayaran, walang magbabayad sa paninira sa gobyerno. Walang pera. Unang-una, ang mga Duterte hindi nila gawain yan. Alam ko yan. Kasi nga, parte ho kami. Tandaan ninyo, Assistant Secretary si Mocha sa SOCMED. Walang budget na ibinigay sa amin. Mocha, ito Assistant Secretary ka SOCMED. Ito, pamigay mo sa mga vlogger. Walang ganun. Ako na magsasabi sa'yo. Walang budget ang opisina namin noon para mamigay ng budget sa sa SOCMED. Ang mga Duterte, they don't need that. You know why? Because they're too popular. They're too popular. Kaya ako naniniwala may mga peking Duterte vlogger din. Bakit? Kasi nga, the Duterte are too popular. When you make a content for Duterte, for sure, may views yan kung may utak yung gumawa. Sure ako may views yan. Kasi nga po, malakas talaga ang Duterte sa social media. Sa madaling salita, talagang media magnet, ika nga ang mga Duterte. Hindi mo na kailangan bayaran ng vlogger para kumampi sa mga Duterte. Matik na po yun. Sinasabi ko na sa inyong katotohanan, ang tunay na mga bayaran, yung kumakampi sa administrasyon. Nakita niyo yung rally nila? Nakita niyo? Sama-sama na yan na administrasyon, pink, makakaliwa. Tinatae, walang pumupunta Manood pa kaya? I-compare nyo, sir. Diba? I-compare ninyo. Ako, hindi po ako nagmamalaki. Hindi ho ito pagmamalaki with all my humility. Hindi ko to iniisip, hindi ho lumaki ulo ko. Pero siguro naman, sir, meron akong karapatan na magsalita. Na pagdating ho sa mga Duterte vloggers, isa na po tayo sa top. Okay? Hindi ko ito pinagmamalaki Hindi ko ito pinagmamalaki. Bakit ko sinasabi ito? Tingnan nyo kasi yung mga vlogger sa administrasyon. Walang views, walang subscriber, wala lahat. Yun ang kailangan ng pera para mag-vlog. Dito sa amin, wala. Ako, sinasabi ko ito kasi meron sa kahit pa paanong authority magsalita ng ganito. Bakit to? Wala ho kaming bayad. Bakit kami nagbablog? Kasi nga may views sabi mo may views. Ayan, dyan sa views kumikita kami. Hindi na kami kailangan bayaran ng Pogo, bayaran ng
drug lord. May kita ho sa vlog eh. Marami ho nanunood eh. Di ba ho? Hindi namin kailangan mabayaran. Pero yung vlogger sa administrasyon, may umamin. Hanapin ninyo. Initial niya MG. May umamin. Sinabi niya, bayaran siya. Siya pa nga daw ang pinakamataas na bayad. Pinakamataas, highest paid vlogger. Sabi niya, if there is a highest paid, meron kayang high, meron kayang mid, meron kayang lowest. Kasi highest siya. Hindi mo pwedeng sabihin na highest ka kung wala kang mid or high or di kaya low. Tama, mali. Common sense. You won't say that. Pero umamin yung gago at sinasabi niyang bayad siya. Kaya nga sir, kung hindi nyo iimbitahan itong gagon to, halatang bias na po kayo. Kasi ito mismo umamin. Umamin po siya na bayaran siya. So dapat, atin po itong, di ba? Imbitahan. Inyong pong imbitahan. So ano punto ko lang dito? Maliho yung pag-assume nyo na porket nagbablog against you o ano ay binayaran na ng Pogo kasi bakit siya na nagbablog? Hindi ho. Kaya nga nagbablog, may kita yan eh. Di ba ho? May views ho eh. Bakit hindi magbablog? Kaya nga ang tsatsaga nung iba, talagang vlog sila ng vlog. Wala namang problema yun. Parang tulad din naman ng ng media. Media? Bakit sila naggagawa ng content? Kasi may nagpapa-advertise sa kanila. Ganon din sa social media, sa YouTube. Kaya gumagawa ng video kasi nakamonetize yan. Oh. Ganon lang kasimple yun. Not because may nagbabayad. Una-una, hindi mo na kailangan. Dahil eto maging matuwid ka lang na vlogger, maging totoo ka lang na vlogger, maging honest ka lang na vlogger, isabihin mo lang ang katotohanan, mag-aral ka lang, kikita ka sa pagbablog. Kikita at kikita ka. Diba ho? Kaya nga, may advertisement ho dito sa YouTube eh. Mapansin nyo, mag-a-advertise dyan. Huwag nyo namang skip. Nagtsatsaga po yung mga yan dahil po merong advertisement din kahit papaano dito sa YouTube. Oh. Kaya apaka-importante sa mga subscriber ko para mapanatili nating independent ang channel na ito. May membership fee dyan. Kung gusto nyo lang naman. Wala nang pumapersa sa inyo. At huwag nyo na rin skip yung ads. Hindi ho, ganun ho di ba? Doon lang tayo sa katotohanan. No, ako hindi ko naman nilalahat, no. Ali, marami po tayo magagaling, matatalino at mga responsableng mga vloggers, no. Ang nakakalungkot lang ay meron pong nakakasingit dahil nga pong walang regulasyon, wala hong limitasyon, may nakakasingit na mga bugok diyan, no. Just like the perfect analogy of a basket full of eggs, meron pong mga bulok, no, yung mga wala. Parang sa kamera. Hindi, marami namang matitinong congressman, matalino, pero napakaraming bobo. Napakaraming disrespectful, mga bastos na congressman. At higit sa lahat, hindi lang bobo, tanga pa. Tama yung analogy niyo, sir. Yung utak. Yung wala hong ginawa, kundi gumawa lang ng pera. Meron nga dyan, dating TV anchor hindi ko alam, laos na siguro. Wala hong ginawa ito, kundi sumakay sa issue para magkaroon ng content, no? Nako. Sir, yung mga ganyan ninyong pananalita, it's really obvious na you would be biased pagdating sa hearing na yan. Ngayon pa lang may binabanatan na kayo. 'Di ba? So anong purpose pa ng hearing na yan kung alam na nating bias na with ED. Hindi kasi alam mo kung bakit alam niyo yung bias na yan.
Dati kasi itong mga tarantadong mga media at saka mga pinklawan, nilalait yung mga ibang Duterte supporter. Kasi pag sinulat nila bias, media bias, kulang ng ED. Di ba? Totoo naman. Tama naman kayo, kulang ng ED. Tama yun. Ako, alam ko yun. Nakulang yung ED yung iba. Ganyan sila manlait eh. Ganyan sila mang-api ng mga taong kulang sa pag-aaral sa English. Di ba? Pero, etong mga putang inang media na to, hindi naman nila pinupuna si Dan Fernandez na mali-mali English. Sinong mas... Ito ganito ka-plastic ang mga media. Maraming media dyan, nilalait noon ng mga Duterte supporter dahil mali-mali ang spelling. Supporter lang ito, mga ordinaryong Pilipino ito, mga nasa karsada. Mali ang spelling ng bias. Nilalait nila. Akala mo kung sino mga matatalino. Di ba? Pero, etong si Dan Fernandez na mali-mali ang pag-pronounce ng English, hindi nila nilalait. Ito ang ang dapat na mag-expect pa tayo ng mas matindi. Bakit? Congressman yan eh. Ganyan ka-plastic ang mga media. Gusto ko lang ipasok. Hindi kasi alam nyo, usapin na ito ng pagiging biased. Mawalang galang na po, Congressman Barbers. Kung gusto ninyong hindi maging bias yung committee ninyo na magdidinig ng hearing, yung mga ganitong hirit na laos na ata yung dating journalist na yan. Porket binabanatan kayo ng dating journalist na yan, laos na kagad, ganun na kagad ang treatment nyo. Paano namin ma-expect na you would respect yung mga critical sa inyo kung ngayon pa nga lang binabanatan nyo na sila? Paano pa pagdating dyan sa kamera? Tama, mali? Siguro nababayaran yung kanyang mga content. Pero nakakalimutan niya siguro kung ano yung sinasabing responsible journalism. Nakakalimutan niya siguro yung sinasabing truth in Sir, nakalimutan nyo rin po ba na congressman kayo na dapat marunong kayong rumespeto at hindi nyo ginaganyan ng Pwede nyo naman tawaging etong isang ating vlogger o isang dating journalist na tila hindi niya kino-confirm yung mga balita. Dapat nating malaman. Hindi yung laos na. Porket laos na. Hindi tama eh. Hindi tama yung ganyang klaseng tuloy. journalism, no? So, dapat Nag-iba na kasi remind ulit itong mga nag-iba na talaga ang landscape dahil sa sa social media, no? Yeah, oo. Because of the social media. I was going to ask nga, are you going to go as far as like what they call this, banning? Like, di ba ang Meta, nagsabi na sila, wala na, tatanggalin na nila yung pag-vet na yan. Di ba? Barbers, vet hindi bet. Kasi yung kasama nyo, bet ng bet eh. Yun ang kinakatakutan ng mga nasa Amerika. Hindi naman siguro kami aabot sa ganon dahil nga ang amin lamang layunin ay magkaroon ng disiplina, magkaroon ng regulasyon, magkaroon ng pamantayan, no? Itong mga pagbablog. Kasi for all we know, baka bukas, kung wala na akong trabaho, baka mag-vlogging na rin mo ako. Parang parang ang dating mga vlogging lang ako. Okay, ganyan kayo ganyan kayo tumingin sa mga ordinaryong Pilipino eh. Baka bukas wala akong trabaho, magba-vlogging na lang ako. Parang ang tingin nila mababa talaga eh. Ganyan tayo i-treat ng mga opisyal ng ating gobyerno. Na supposedly they are called to be public servant. Pero ngayon hindi na, public lord na sila. O kaya the Lord of the Rings. Alam mo, kung parang yung gusto mong mangyari, parang talagang yan, lubhang napakahirap. Kasi there will always be yung sinasabi ninyo na merong dating journalist. Kasi any Tom, Dick, and Harry now eh. Lahat ngayon may handle eh. Yeah. Lahat na lang may gustong sabihin. At binibigyan sila ng plataforma to express what they want to say. Yeah. Pero tatayo ang pangalan mo eh. Maniniwala ba kami, kamo, kung na drug lord ka,
tatayo at tatayo ang pangalan mo. In the end, it's really your credibility, your integrity. Paniniwalaan ba ng mga tao yung pinagsasabi nitong tao na to na allegation, let's say, against you? I think ang kampanya, ang thrust should be educating everyone to be more discerning so that you can separate the chaff from the grain. That is exactly what we want to achieve here. Diba? Taliwas doon sa iniisip ng iba na pinipigilan natin yung kanilang malayang pamamahayag. No, hindi ho ganoon. Yun no ang sinasabing fake news. Kaya nga tinitwist nila Diba? Pagka yung interview mo halimbawa sa isang kaya ito, yung interview nyo sa akin, i-splice nila ito. I'll bet you 1,000% they will do this. They will splice this, no? And they will only play yung mga gusto lang nilang marinig na ikasisira natin. No? Yun nga ang... hindi, sir. Ako, buo ko ipi-play. Hanggang pagtapos ito, ipi-play ko. Ipapakita ko sa inyo mali nyo. Hindi kasi, ang linaw nung tinatanong ng babae. Sinasabi ng babae, paano na parang hirap naman ata ng gagawin ninyo na pagpigil ng fake news? Because, ang dali nang gumawa ng account. Alam nyo, ito yan. Ipaliwanag ko lang sa inyo konting kaalaman na hindi nyo alam. Ito ipapaliwanag ko lang. Iniisip ko na yan Matagal na namin pinag-iisipan yan, pinagpaplanuhan. Ano ba ang lalaban sa fake news? 2022, 2000 nung pumasok si Mocha sa PCOO bilang Assistant Secretary, kami nila Attorney Trixie, ni Attorney Ahmed, at saka nila Mocha, pinag-uusapan na namin how are we going to combat fake news. Can we stop them in spreading fake news? Sir, we cannot. No matter how many effort, no matter how many laws ang gawin ninyo, it's easy to spread fake news. Bakit kanyo? Ako, pasensya na ho ang tamaan, wag pong magagalit, kasi wala naman tayong pang-combat doon sa mga nagtatago na walang mukhang mga channel, mga walang mukhang mga accounts. Kasi wala namang batas na kailangan rehistrado ang iyong Facebook account o di kaya ang iyong YouTube channel. Hindi ho kasi pwedeng ganon. Iyon ay hindi na jurisdiction na ninyo. Tandaan ninyo, it's www, World Wide Web. Ibig sabihin sa buong ito, hindi ho yan sakop na ng Pilipinas. Ang pwede nyong gawin, stop nyo Facebook, stop nyo YouTube, stop nyo TikTok, martial law na lang tayo. Imposible naman po yun, sir. So sa madaling salita, simpleng-simple, how are we going to combat fake news? Simple. Ito ang kasagutan na wag na ho kayo magpahiring, sayang lang. Sasabihin ko na lang sa inyo. To be able to combat fake news, you have to make sure that there is true news. Kasi pag may totoong balita, kahit anong peking balita, tantarin man ng peking balita yan, kung totoo ang balitang kumakalat, hindi yan mag-stand. Naintindihan natin? If we keep pushing for the right news, true news, unfiltered, not biased news, hindi ho magkakaroon ng fake news. Kahit magkaroon man, magmumukhang tangay, nagpakalat ng fake news. Malinaw? Kaya nga nung plano namin noon, na hindi natuloy to combat fake news dahil walang budget ang opisina ni Mocha noon, na kahit nag-iimbento yung mga ibang mga putang inang vlogger na sinasabi nilang may pera daw ang opisina, hindi nga namin nagawa kasi nga walang pera. Ang plano ni Attorney Trixie noon, magkaroon ng information seminar sa lahat ng eskwelahan to combat the fake news na pinapakalat against the Duterte administration. Sa madaling salita, bababa ang PCOO hindi lamang po sa SOCMED, kung hindi sa mga eskwelahan at may magtuturo doon ng anong tunay na nangyayari sa ating bayan. Bababain nila yon to combat the fake news of the mainstream media. Tandaan niyo yan. Yan o ang dahilan
kung bakit to, ay kung papaano po masugpo ang fake news. I-combat mo ng tamang balita. O, halimbawa, yung numbers, di ba? Dati, usong-uso yung mga peking number, lalong-lalo na yung peking number ni Robredo. Yung pinakalat niya dun sa UNGA. Nakatandaan niyo yun? Kaya kinombat yun ng PCOO by spreading real numbers. Kung maaalala nyo, may real numbers nun. Nandun ang tamang mga numero. Hindi man perfect yung nagawa kasi na ako may konting kung ano ako doon reklamo ng konti yung pagka-create ng real numbers kasi cluttered. Dapat po meme type lang. Ito, ganun lang. Yeah? Hindi yung cluttered. Oh. Yan ang the best way to combat fake news. Kasi sir, kahit anong batas pa ang gawin nyo dyan, paano ko nagpakalat ng fake news taga ibang bansa? Sige nga sir, explain nyo sa akin paano nyo babanatan yon. Paano nyo pakukulong yung mga nasa ibang bansa? Wala ako pinatutukuyan dito Tandaan ninyo, yan po ay, ano po yan, jurisdiction po yan. Ang crime ay jurisdiction. Hindi po pwedeng, nandito ka, kung may nagpakalat doon sa ibang bansa, i-demand, ano mo yun, huhulihin mo yun. Nagpakalat siya ng fake news sa Pilipinas. Masalimuot ang social media. Sana sir, magkaroon kayo ng totoong hearing sa social media. Wala tayong magagawa, sir Buong mundo ang social media, unless isara nyo, magkaroon tayo ng sarili nating SOCMED. I mean, magkaroon tayo ng sarili nating platform na ang pwedeng gumamit lang ay mga Pilipinong rehistradong may ID. Hindi Bakit? Again, we will go back to the heart of the Constitution. Ano ho yun? Yung law, yung heart ng batas na freedom of speech. Kaya barbers, I'm telling you now, this is useless. Hindi, ito malalim na talakayan po ito. Alam ko po ito. Pinag-aralan po namin ito noon, panahon na si Mocha ay nasa PCO. Talagang sila Attorney Trixie, Attorney Ahmed, iba-iba pang mga abogado, pinag-usapan namin how to combat the fake news na binabato nila kay Duterte. Including si Sec Martin. Alam na ano namin yan, talagang pinag-uusapan how to combat yung mga peking balita ng Rappler. Hindi. Walang ganun. Wala specific. Gago! Pero di ba paano Kaya nga alam mo, ang idea namin nun, to combat fake news, ang suggestion ko nun, nasa PCOO kami nun, kasi ganito gustong gawin nila. Ito, explain ko lang sa'yo para alam mo Yung MARO, yung ahensya dyan sa gobyerno, MARO. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin yan Yung humahawak ng ano ba to? Yung presidential ang Malacanang Press Cartel. Yon. Yung mga media dyan sa Malacanang. MARO. Nasa ilalim mo ng MARO yun. Yung MARO naman nasa ilalim ng PCOO. Dati, galit na galit sila kay Mocha. Kasi anong ginagawa ni Mocha? From PRRD, ilalabas ni Mocha agad-agad yung balita. Nagalit ho sila kay Mocha. Bakit? Sinasabi nila, bakit nauuna si Mocha maglabas? Dapat kami, kasi kami yung Malacanang Press Cartel Kami yung inatasan na nandito, dapat mauna kami sa balita. Ang problema namin nun, we are not competing against them. Kaya lang namin nilalabas yung balita, it is because sinisigurado namin kumpleto ang mailalabas. Kasi at that time, ang ginagawa ng media, magi-interview sila, chachap-chapin nila, ilalabas nila. Fake news na kagad ang unang makikita ng taong bayan. Tapos tsaka na lang sila babawi, tsaka na lang sila may follow-up question, tsaka na lang yung mga follow-up nila. Ang narinig na ng taong bayan yung fake news. Maniniwala na kagad. Kaya nga, suwestyon ng opisina ni Mocha noon, nung nag-meeting nga kami, sabi ko, ang gawin natin, from PRRD, from Office of the President, unahin natin ng social media, ilabas natin ng buo. Tapos, bago yung MARO, o bago yung Malacanang Press Cartel. Siyempre, maraming nagalit. Sino ba itong si Banatbay na suggest?
Kasi yung paupong-pagupo ni Mocha, miniting nila. Sabi ko, yan ang unahin natin to combat the fake news kay PRRD. Ilabas natin. Nagalit sila. Kasi sabi naman, di mawawala naman kami ng trabaho. Pakialam namin. Hindi naman yun ang dahilan kung bakit kayo nandyan, magkatrabaho, magka-content. Pero marami nagalit nun. Tapos, eventually, ang daming gustong mag-resign si Mocha. Kasi nga, inuunahan niya yung mga media na maglabas ng buong kwento. So, hindi na ngayon matchap-chap ng mga media. Di yung ginawa namin. Sige, para hindi magulo. Hindi na muna kami makikialam. Pinabayaan namin sila. But eventually, yun ang sinunod ng PCOO. Kaya nga kung maalala nyo nun, na hindi ginagawa ngayon. Hindi ginagawa ngayon. Oy, oy. RTBM, manyari sa inyo. Noon, pag nag-speech si Pangulong Duterte, wherever, kahit saan, siya mag-speech, nila live ng RTBM. Magaling ang RTBM nung palakpakan, no? Totoo. Naka-live lahat yan. Bakit? Para pantay-pantay tayo. O taong bayan, tapos yung media. Kaya, naalala ko noon, every time na chinachap-chap ng media, yung sinasabi ni Pangulong Duterte, may susuplak na kagad na social media na kumukuha ng mga content at sasabihin, hindi yan ang sinabi ni Duterte, chinap mo yan, animal ka, gago ka. Totoo, di ba? Kasi nga, inilabas ng RTBM, yun yung in charge. Yung RTBM, yung mismong speech, naka-live ang speech ni Pangulong Duterte, lahat. Ang galing ng RTBM noon, ewan ko kung kumuha ba sila ng satellite kasi kahit sa lugar na mga walang signal, nalalive nila ang speech ni Pangulong Duterte. Kaya real time nalalaman ng tao. So yun ang way to combat the fake news. Kasi sa totoo lang kung meron mang maraming fake news, mas marami nung panahon ni Duterte. Lahat ng mainstream media, grabe kumakabanat sa kay Pangulong Duterte. And yet, nalalaman ng tao ang tunay na sinasabi ni Pangulong Duterte kasi naka-live. So what do I mean? Same example. Kung gusto nyong i-combat ang fake news, marami na tayong batas dyan. Marami na tayong masasabi nating legal ways para to combat yung idalin sa husgado yung mga nagpapakalat ng fake news. Kung talagang gusto nyo masolusyonan, ayusin ninyo ang communication ninyo para malaman ng tao kung ano talaga nangyayari. Yun lang yun. Combat fake news by producing the true news. Yun lang, kasimple o yun, sir. Diba? Tuloy. Ayaw na, Yung tanong sa inyo, no, Ali. Kayo ba papayag na walang regulasyon, na patuloy ang pambabastos, patuloy ang pagmumura, patuloy ang walang disiplina ng mga yan? Diba? Alam mo, sir, ang problema kasi, yung pambabastos, walang disiplina, ganyan-ganyan. Wala kang magagawa Ano nila yan kita niyo yung ano niya, yung una ang sabi niya, yung ang hindi naman daw ang pupuntirihin yung mga pumupuna laban sa kanya. Pwede nyo sabihin, tanga kami, bobo kami. Pero wag kayo magpakalat ng fake news. Yan yung una niya sinabi. Pero bandang dulo, sinabi niyang may mga nambabastos na o yung nagmumura na. Di ba? So, ibig sabihin, sir, ang talagang puntiryan ninyo, yung mga nangaaway sa inyo o nambabash sa inyo. Nambabastos So, anong point ko? Sir, kahit nambabastos yan, protektado yan ng freedom of speech niya. Kung meron man talaga kayong dapat punahin, yun doon lang sa fake news. Ako, against ako doon. 200% I am totally against fake news. I hate fake news. I hate people producing fake news. As a matter of fact, sir, ang dami kong nakaaway na vlogger na sumusuporta sa mga Duterte dahil nagpapakalat ng fake news. Alam yan ng mga banateros. Galit na galit ako dyan.
Yan ang dapat na tunay na kinokombat, hindi yung bastos, walang modo. Sir, ano ho yun eh? Sakop po ng freedom of speech nila yun eh. Kung ganun sila gagago, wala tayong magagawa doon. Ang dapat nyong gawin, siguro, tulungan ninyo ang kay OJC. Ano ibig sabihin? Kasi kay OJC doon, bumait sila dada eh. Diba? Pansin ninyo, pagka naka-live sila dada sa mga personal channel nila, mura ng mura. Pero sa SMNI, wow, ang babait. Alam mo, Kung kayo ay kaisa ng komite, kung kayo po ay kaisa ng komite, kami po ay nag-iimbita sa inyo na magbigay din ng inyong opinion sa aming susunod na hearing tungkol dito. Bigyan nyo kami ng guidelines, bigyan nyo kami ng ideya kung paano natin magkakaroon ng disiplina para pare-parehas po tayo makinabang. Hindi nyo trabaho yun na disiplinahin ng mga tao. Sir naman, hindi nyo sir trabaho yun. Yung kayo lang o kami lang. Wala akong ganun. Ito ay para sa bansa. Sana makadalo kayo sa aming pagdinig ng... Maganda ito ha. Tingnan nyo kung paano binara. Unintentional, pero binara ng host si Barbers. Makapagbigay din po kayo ng inyong opinion. Ay nako, wag mo ako papupuntahin kong wag. Bakit? Bakit wag ka papupuntahin? Takot ka makulong? Hindi. Ito ang sagot niya. Wag, dahil marami akong masasabi na mga kalabisan na mga kasama nyo dyan. Anak ka po! Yun! Boom! Kunana! Ano daw? Grabe. Ito banateras to si Madam. Harap-harapan. Binara si Barbers. Wag mo akong papuntahin dyan. Marami akong masasabi sa mga kasamahan mo. Ulitin natin. Inyong opinion. Ay nako, wag mo akong papupuntahin kong wag. Wag, dahil marami akong masasabi na mga kalabisan na mga kasama nyo dyan. Nako, yung mga kalabisan daw, mga pang-aabuso, pambabastos, mga disrespect ng mga kasamahan mo. Hoy! Saludo ko kay Banateras. Banateras to si Madam eh. Hindi pa ako nakakapag-umpisa kong. Dahil aminado naman kayo, kalabisan din yung ginagawa ng ibang kasama nyo dyan. Hanga ko sa'yo, Madam. Huwag nyo na ako umpisahan. Kalabisan ng ginagawa nyo dyan. Ay! Ha? Gago! Saludo ko sa'yo, Madam. Yan ang mga sagutan. Huwag mo na ako papuntahin yan. Maaaway ko lang yung mga congressman. Kalabisan. Tameme. I'll guarantee you na dahil ito po ay isang pagtalakay ng issue na may national importance at para po sa atin to, para po sa ating bayan, kailangan namin ng mga opinion mula po sa mga experts kagaya ninyo, pagdating sa journalism, pagdating sa experience, kailangan po natin yan. Dahil kami po, hanggang paggawa lang ho kami ng batas, kami po ay dapat giyahan o gabayan nitong mga expert dito sa industriya nito. Oo. Simple lang kung in much the same way as, we would want people to respect us, ganun din sana yung ginagawad nating respeto. Ha! Akala ko titigil na si Madam eh. Oo nga, tama ka dyan, Kong. Pero as much as, di ba, na you want us to respect you, respect us. Madam, ha? Yang ganyan mong kilay, ha? Nabilib ako sa'yo. Hindi, kasi walang siya eh. Wala siyang preno. Talagang, hindi.
Ha? Kung gusto nyo kaming respetuhin nyo kami. Tuloy natin yan. Kami po ay dapat Nambobolo pa. Kasi totoo lang, dito, sinusubukang ganunin ni Barbers yung host. Binobola-bola niya pa. Tapos sabay diretso. Huwag mo ko pinagbubula. giyahan o gabayan nitong mga expert dito sa industriya nito. Oo. Simple-simple lang kung in much the same way as, we would want people to respect us, ganun din sana yung ginagawad nating respeto sa ating kapwa. Yung ibang kasama nyo talaga, arguably talagang they cross the line, sa mga... Kulang na lang sabihin, hindi, talaga yung mga kasamaan mo, bastos. Grabe. Alam mo, pati yung kasama niyang host, natawa na eh. Bakit? Kasi talagang ang lakas ng loob ni Madam eh. Gawad nating respeto sa ating kapwa. Yung ibang kasama nyo talaga, arguably talagang they cross the line, sa mga pagtrato po nila sa mga resource person na iniimbita dyan. And with that, Happy New Year, Kong. Hindi ka drug lord. Walang maniniwala na drug lord ka. Oh, yan! Very... The best, the best, the best. The best kayo. Palakpakan. Barado. And with that, hindi na pinagsalita. Gusto ko yun, Madam. Iba ka. Ayun yung mga hanga ko eh. Gusto kong, yan ang mga idol. Gusto kong gayahin yan. And with that, Happy New Year. Hindi ka drug lord. Bye-bye. Gago! The best! Ano mga, may bago na akong idol ha. Pasensya ka na, Ted Pailon. Pero matikas si Madam. Talagang harap-harapan. Matikas kayo, Madam. Sana makilala ko kayo. Hanga ako sa inyo. Sana mga ganyan ng idol ko. Pagka nakita ko kayo, talagang ko kayo. Nasasaladuhan ko kayo talaga. They're the best. Anyway, mga kababayan, ito'y pinapaliwanag ho natin. Kasi alam mo, napakinggan ko din yung live ni Attorney Trixie kagabi. Kagabi nga ba yun? Sunday night. Ano na ba ngayon? Basta. Kagabi. Tuesday na pala. Sunday night. Basta, napakinggan ko. Habang naliligo ako, pinapakinggan ko yung sinasabi niya. Ang ganda ng kanyang sinasabi patungkol ho dyan sa freedom of speech. Napaka-importante po niyan. Kasi, freedom of speech does not equal to good speech o kaya positive speech. Hindi ho. Freedom of speech includes kahit bashing, includes criticism, lahat. Freedom of speech includes everything except yung papasok sa libel. Ano ho yun? Yung may talagang malicious na intent, 'di ba? Or defamation, slander, 'yan. Ako, sangayon ako na hindi dapat ganyan. 'Di ba? Pero yung i-criticize mo lang ang tao, tanungin mo lang yung tao as part of his or her performing or kanyang job as a public official, hindi ho yun ibig sabihin fake news na. Halimbawa, yung pagtatanong ni Ka Eric at saka ni Madam Lorraine Badoy, di ba? Tungkol doon sa budget ni speaker. Nagtanong lang siya. May nakuha silang source at tinanong nila, totoo ba ito? Anong ginawa nyo doon? Tinawag nyo fake news, pinakulong nyo pa. Tama, mali. Yun ay pagtatanong. Galing sa resources nila na ganun daw. Bakit sana sinabi nyo, hindi totoo yan. Ka Eric, bago ka magtanong, alamin mo muna. Pwede ba yun? Kaya nga nagtanong eh. Dahil doon, tinanggalan nyo ng hindi, actually tinanggalan. Pinasuspend nyo sa NTC yung prangkisa ang prangkisa ng SMNI. Tapos sasabihin nyo, sir, you are not against those who criticize you? Sino maniniwala pa sa inyo pagkatapos nyo ginawa yun?
So, imposible ho. Kaya nga ang ganda-ganda sinabi ni Atty. Trixie, whether bad yan, hindi, pagmumura yan, as long as it is part of their freedom of speech at hindi sila naglalibel, yun ay kalayaan nila. Wala tayong magagawa. Walang batas na pwedeng gawin laban doon. Dahil nasa konstitusyon natin yan. So anong ibig lang sabihin nito? I think, because of the way Barbers is saying now, this is going to be a biased kind of hearing. Sigurado ako one-sided tong hearing na to. Ngayon pa lang. Yung namumuno ng chairman, bias na kagad magsalita, ini-interview pa lang. How much more pagdating na doon sa kamera na ang tatapang na niya mga yan. Nagtatago sa likuran ni speaker. O, di ba? Huwag kayong magtago sa ninyo, sa kapangyarihan ninyo mag-contempt. Malalaman yung tunay na katotohanan. Huwag kayong magtago sa sarili ninyong kapangyarihan na mambuli. Malalaman ninyo katotohanan. Pero kung ganyan lang din, wala kayong ma-achieve. Yun lang sa akin. Kasi kung katuwang sa fake news, kami ho, ikukumit ko sa inyo, ang Banateros hindi gagawa ng chismis yan. Hindi gagawa ng fake news yan. At kami mismo, lalabang kami sa fake news. Kaya nga kahit nga kami hindi nyo napapansin, kami po, ewan ko kung alam niyo yan, Congressman Barbers, kami po, kahit yung balita ay would benefit our cause in alam mo, kalabanin yung gobyerno o kung sino man i-criticize, even if it will benefit us. Pagka fake news, i-call out namin yun. Ang dami nga nagagalit sa amin pag kino-call out namin yung mga fake news ng ilang mga Duterte vloggers Galit kami kasi. Ayaw namin nun Dapat patuloy namin sinasabi, kung tayo may pinaglalaban, dapat dun lang tayo sa totoo. Huwag tayong gagamit ng kasinungalingan. Pag gumamit tayo ng kasinungalingan para labanan ang kasinungalingan, wala tayong pinagkaiba sa mga NPA na gumagamit ng propaganda para labanan ng gobyerno. Hindi kami ganun. Kahit kami po, yan, ikukumit namin yan. Katuwang nyo kami sa lalaban sa fake news. Pag may nakita kami fake news, kahit kasamahan namin, i-call out namin yan. Sigurado kami dyan. Pero kung gagamitin nyo lang yung hearing na yan para manggipit ng mga vloggers, sigurado makakalaban nyo ang Banateros dyan. Hindi ho tama yan, sir. Sana ho ay maging munting paalala to. We want peace. Sa katunayan, pansinin ninyo. Ang Banateros nga, hindi nga kami madiin sa yung parang laging galit na palaban na ano kami. Ang sa amin kasi, pag tama, palakpakan, kahit sino pa yan. Kahit si Romualdez pa yan, kahit si Marcos pa yan, pag tama ang ginawa, pinapalakpakan namin. Pag mali, binabanatan namin. Kahit sino pa yan.